Kaugnay ng Malacanang na may naganap na Senate siege sa kabila ng kaguluhang sumiklab sa loob ng Senado kasunod ng tangkang pagpasok ng mga operatiba ng NBI. Ang detalye ng balita mula kay Hannah Jane Sancho. This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. Nila talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Umiigting ang tensyon sa Senado matapos ang umano'y tangkang pagpasok ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI sa loob ng mataas na kapulungan noong Huwebes ng gabi. Dahil dito, binansag ni Senator Amy Marcos na Senate siege ang insidente, habang inihayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mistulang under attack ang Senado matapos umano'y makumpirma ang naganap na putukan sa loob ng compound. Pero sa panig ng Malacanang, mariing itinanggi nito na may naganap na pag-atake sa Senado. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Samantala, bagamat una nang nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na wala itong iniutos na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, aminado ang palasyo na maaaring magbago ang sitwasyon depende sa maging desisyon ng Korte Suprema. Ito ay kasunod ng petisyong inihain ng Office of the Solicitor General o OSG sa mataas na hukuman na naglalayong ibasura ang mga mosyon ni De La Rosa at payagan ng pamahalaan na ipaaresto ito habang humaharap sa International Criminal Court. Sa 74-page comment ng OSG na may petsang May 16, tinawag ng mga abogado ng Estado si De La Rosa bilang isang fugitive from justice o takas sa batas na umano'y ginagamit ang sistemang legal upang maiwasan ng ICC arrest warrant. Hinimok din ng OSG ang Korte Suprema na ibasura ang tinawag itong mga purong personal na mosyon ng senador. Iginit pa ng OSG na hanggat hindi isinusuko ni De La Rosa ang kanyang sarili sa mga otoridad, dapat itong ituring na takas sa batas at hindi dapat payagang makahingi ng anumang legal na lunas mula sa mga hukuman. Ang pahayag na ito ng OSG ay bilang tugon sa abiso ng Korte Suprema noong May 13 na humiling sa OSG na magkomento sa desisyon ni De La Rosa para sa restraining order laban sa ICC warrant sa gitna ng mga usapin sa bisa nito sa Pilipinas. Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Kaugnay naman sa mga haka-hakang posibleng may kinalaman ni Senator Robin Padilla sa umano'y pagkakalabas ni Senator De La Rosa mula sa Senado, nanawagan ng palasyo na imbestigahan ng sino mang maaring lumabag sa batas. So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayong mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Mula sa umano'y paratang na Senate siege hanggang sa umano'y pagpapatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa, mas umiinit ngayon ang banggaan ng politika at ng batas sa bansa, habang hinihintay ang maging resulta ng Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Iginit ni Attorney Martin Delgar III, legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na tanging warrant mula sa Korte ng Pilipinas ang dapat ipatupad at iginagalang ng mga otoridad, hindi ang direktang warrant mula sa ICC. Si Daniela Paulita magbabalita. Sang-ayon
Ayon si Attorney Martin Delgra na mandato ng Office of the Solicitor General o OSG na ipagtanggol ang mga pulisiya at paninindigan ng pamahalaan. Gayunman, tutol siya sa umunoy hakbang ng OSG na maghanap ng legal na batayan para sa posibleng pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod ito ng hiling ng OSG sa Korte Suprema na ibasura ang mga mosyon na inihain ni Senator de la Rosa na naglalayong pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Iginit ng OSG na maaaring ipatupad ng pamahalaan ang ICC arrest warrant batay sa umiiral na batas at international obligations ng bansa. Kinontra ito ni Attorney Delgra dahil sa kailangan pa ring dumaan sa lokal na korte ang anumang arrest warrant mula sa ICC bago ito maipatupad sa bansa. Anya, hindi ang foreign warrant ang direktang ipatutupad, kundi ang warrant na ilalabas ng korte sa Pilipinas. If ever there are foreign warrants that has to be enforced in the Philippines, the Philippine authority should refer that to the appropriate Philippine court. And doon pagdidipatihan kung may basihan pa ba yung foreign warrant na yan to be enforced. And even assuming that there is valid reason to enforce a foreign warrant, hindi po yung foreign warrant ang i-enforce. The Philippine judge, it finds reason and logic to support the foreign warrant, will issue a warrant. Ayon pa kay Delga, magsilbi ng aral ang nangyari noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang hindi na umano ito maranasan ng iba pang Pilipino. Patatanda ang isa si Senator De La Rosa sa mga pinangalanang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Ayon kay Attorney Delgra, kung patuloy umanong papanig ang gobyerno sa ICC, posible rin anyang maglabas ng arrest warrant ng ICC laban sa iba pang mga individual. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Nagbigay ng paglilinaw ang Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA kaugnay ng CCTV footage ilang araw matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13. Si Sheena Torno sa report. Mariing itinanggi ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang mga kumakalat na ulat at social media posts na nagsasabing walang CCTV footage kaugnay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong May 13. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng OSAA na fully operational o maayos na gumaganang CCTV system sa oras ng insidente. Bilang pakikipagtulungan sa nagpapatuloy na investigasyon, sinabi ng OSAA na agad nilang ibinigay sa PNP CIDG NCR ang hinihinging CCTV recording sa mismong araw ng request. Ayon pa sa tanggapan, isinagawa ang pagkuha at turnover ng mga video recording sa koordinasyon at partisipasyon ng mga otorisadong tauhan ng Philippine National Police o PNP. Mayroon din naman ng certification at acknowledgement receipts na pirmado ng mga tumanggap na pulis bilang patunay na natanggap nilang CCTV copies mula sa Senado. Partikular na tinukoy sa pahayag ang mga footage mula sa DVR-2, CCTV Cam 8 at DVR-8, CCTV Cam 7 at 8 na sumasaklaw sa oras ng insidente. Iginit din ng OSAA na authentic, original at hindi altered ang mga ibinigay na video recordings mula sa official Senate CCTV system. Dahil dito, sinabi ng tanggapan na walang basehan ang alegasyong walang CCTV footage o hindi ito ibinigay sa mga otoridad. Matatandang nag-ugat ang putukan sa loob ng Senado matapos makatanggap na impormasyon ng OSAA na may mga armadong individual sa loob ng compound na hinihinalang mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Pinabulaanan naman ng NBI na nagpadala sila ng mga tauhan sa loob ng Senado. Nauna lang kwenesyon ng mga senador ang tangkang pag-aresto ng NBI kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado. Saad ng ilang senador, ipinagbabawal galawin ang isang incumbent member ng mataas na kapulungan sa vicinity lalo na sa Senate plenary. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.